We are embedded under our pledge of loyalty to our Constitution to protect and secure the Filipino people, especially their interests, their constitutional right to live with dignity, to live in peace and in prosperity. Mga kababayan ko, tama. Gandang hapon sa lahat. Mga kababayan, kung naparito tayo ngayon, hindi sa tayo ay meron tayo na kaibang-ibang atikain. Kung hindi, para magkaisa tayo, para matulungan natin ang umiiyak na bayan natin na pinakamamahal nating bansa, Pilipinas. Tayo ay naging instrumento ng mga opisyales natin galing sa nakaibang-ibang departamento na nawala na ang dignidad, nawala na ang integridad dahil sa kasakiman ng pera, ng posisyon, ng katundanan sa Bisaya o sa lahat ng power. Kaya tayo napakagulong bansa ngayon. Ang kaaway natin ngayon yung sarili natin dahil tayo ay nananahimik. Hindi karapat-dapat sa mamayang Pilipino nag-impersa na nila ang ilang dignidad na manahimik. Sa Bisaya pa, nagpabuta-buta. Bungol pa. Pabuta, bungol-bungol. At nagpabungol-bungol. Kaya mga kapatid ko, galing naman ako sa serbisyo bilang pulis. Karamihan sa pamilyang Kuntapay, nagserbisyo sa military, nagserbisyo sa kapulisan. We are embedded under our pledge of loyalty to our Constitution to protect and secure the Filipino people, especially their interests, their constitutional right to live with dignity, to live in peace and in prosperity. Mga kababayan ko, tama, kagagaling namin doon sa Macau, kagagaling namin sa Hong Kong, iimbita kami ng mga kapatid natin, ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng pamumuhay sa ating bansa. Nahihirapan na sila doon sa ginawa na ngayon. Ninakaw ang kaugmaon, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Marami palang nagdating. Sa kalaman ng lahat, mga kababayan ko, November 21, 2021, balikan ko, November 21, year 2021, yan si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, yan si Buaya, yan si Lagdameo, yan si Martin Romualdez, at yan si Rodriguez, nakarating yan sa bahay. Tinanggap ko sila dahil sa kagustuhan nila na maging presidente. Kagustuhan niya na makatulong daw na sa ating bayan para babangon muli ang bansa. Ano nangyari ngayon sa kasinungalingan niya? Sa panloloko ng kapwa niyang mamayang Pilipino, nabaon tayo ng utang, nabaon tayo ng kalukuhan, nabaon tayo ng panloloko. There were pure lies and deception on the part of this administration. Bongbong Marcos. Kung sa salita pa namin mga Ilocano, I'm from Tuguegarao City, province of Cagayan, who lives now in Mindanao for 49 years.
pwede ko na mumurahin yan si Bongbong. Pero ayaw ko na magmura. Dahil mahal tayo ng Panginoon Diyos. Gusto ko lang hangyon hingin kay Apo Bongbong Marcos. Isa ka Ilocano, isa ka tao. Ang Ilocano, masipag, hindi sinungaling, nagmahal sa kapwa, mamayang Pilipino. Bakit ikaw, Apo President Bongbong Marcos, bakit ka nagkaganyan? Hindi siya Ilocano. Yung kultura natin sa Ilocano, malamang marami kayo dyan na paris namin na Ilocano, paris nating Ilocano. Diba ang Ilocano masipag, hindi sinungaling? Kaya ganun ang Marcos ngayon. Dahil sa nakapalibot sa kanya, kung nakapaligid sa kanya, walang ibang gusto na mangyari kung hindi maging mayaman. Mayaman na nga, gusto pa ibulsa ang pera na mahirap. At hindi pa yun. Hindi lang pera na mahirap, hindi lang yung kinabukasan ng mahirap. Ang binulsa, pati ang pagkatao, ang dignidad ng mga kapwa nating mamayang Pilipino. Kaya napakasakit sa akin, mga kapatid ko. I serve this country through police service and with my brothers and sisters, with my relatives, sa kapulisan, sa army, sa armed forces of the Philippines. Mga probinsya namin sa Cagayan, we name it as Province of All Generals coming from AFP sa PNP. Ngayon, sinira lang ni Bongbong, sinira lang ng Department of Justice, sinira lang ng DILG, sinira lang ng Kongreso ang integridad ng PNP, ang integridad ng Armed Forces of the Philippines at iba pang institution. Lahat na, pati COMELEC, nabibili na. Kung mabili man lang ninyo ang mga institution, huwag lang ninyo naman bilhin, ibenta ang dignidad natin, mga kababayan ko. Tulungan natin ang bansa natin, magkaisa tayo. Para sa ganun, meron tayong mapayapang kinabukasan. Hindi itong laban na pangsarili. Yung iba dyan, nagkaroon naman ng grupo, pero pangsarili. Huwag kayong maniwala dyan sa iba dyan. Ang totoo, nandito ang grupo ng kampilan. Kampilan ng mamayang Pilipino, ang instrumento laban sa hustisya, laban sa korupsyon, laban sa kriminalidad, laban sa kahirapan, at laban sa droga. Yun ang isa na rason ngayon bakit nakaganito tayo. Dahil karamihan sa ating panggoberno ngayon nalulul sa droga. Tayo mga pulis, dapat yun ang uhulihin. Tayo sa mga NBI, nandyan yung syndicated crime. Yung pinagpestahan, yung pera na taong bayan, bakit hindi nyo ulihin yan? Tayo mga NBI, sobra na yung ginagawa ninyo. Tatay, Pagdepensa lang ninyo sa interes ng pamilya ninyo dahil nagkaroon din ng maleta-maleta. Kahit ano na lang gagawin nyo, sunod-sunurin na lang kayo. You were there. You received the money, the people's money as your salary. Dapat gampanin mo yung katungkulan mo na depensahan mo, protektahan mo ang taong bayan. Mga walang hiya kayo. So mga kaiksunan ko, mga kapatid ko, na naniniwala pa na magkaroon pa tayo ng pag-asa
Huwag niyong kalimutan yung responsibilidad natin. Labanan natin ang kahirapan. Labanan natin ang kasulukuyang problema na magbigay tayo ng solusyon bilang magkaisa tayo, mga kapatid ko. Hindi dahil kayo, tulis kayo. Hindi dahil sa Department of Justice Congressman. Okay, maraming salamat. Tayo ay mamayang Pilipino. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless us all. Maraming salamat kay retired Colonel Cesar Contapay, tagapangulo ng Sara Pag-asa ng Masa. We're calling on retired General Carlos Kita. Sir, coming from the Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos nito, ay mga magagaling na mananayaw ng ating anti-crime crusade ng Quezon City. Maganda tayo doon sa loyalistang bangag na mga awitin at triniling na asong ulol. Ready po ang ating choreographer. Kalpakan natin si retired General Carlos Kita. Maraming salamat, Kasilis. Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga kapulisan na talagang nagsasakripisyo. Maraming salamat na masigurong tahimik tayo dito, no? Bago ako dumating kanina dito, no? Mga ilang oras na rin ako dito, mga magtatatlong oras na, no? Marami nagtanong sa message, and even nung at saka yung mga previous days, no? Bakit ba pumupunta kayo dyan sa Senado? Yun ang tanong, ano? Yan ba'y dahil sa mga Duterte? Yan ba'y dahil sa mga Marcos? Yan ba'y dahil sa mga senador? Sabi ko hindi. Hindi kasi ako politika masyado. Hindi wala akong kinakampihan. Para saan yan? Sabi ko dahil sa tao. Dahil sa taong bayan. Ang talagang pinaglalaban natin dito ay yung interes nating lahat, no? Ng ating mga kasamang pulis, no? Ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga middle class, kasama na rin yung mga elite na nagpapahirap sa atin, no? Dahil ito namang demokrasya natin, elite to mga Pagpaulan elite. ka? Sila yung nagmamanage ng ating gobyerno, no? Kaya ang interes ng taong bayan napapabayaan. Pero bakit nandito tayo, no? Bukod dun sa taong bayan yung interes. Kasi ito na lang po yung Senado. Kasi sa ehekutibo, wala na po tayong aasahan, no? Mula sa Malacanang hanggang sa mga institusyon ng ating gobyerno. Maliban ko sa Supreme Court, although matagal para maglabas ng desisyon nila, no? Pero sampalataya pa rin tayo, no? Na talagang kakatigan nila yung taong bayan, yung interes ng taong bayan. So, nandito tayo dahil ang mga representative ng ating Senado, no? Hindi ko sinasama yung Kongreso. Bakit? Karamihan po sa kanila kasi wala na, no? Talagang mga involved, no? Marami nakareceive sa kanila ng maleta. Yan po ay ayon dun sa mga 18 matatapang, no? Na dating mga sundalo. At naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Dahil humarap sila sa amin at yung iba nga na umaten, no? Na mga general at opisyal na dating hindi naniwala nung napakinggan nila yung testimonya nitong 18 ay talagang naniwala sila. Nandito tayo para protektahan ang Senado sa mga atake. Marami po magtataka kayo kung bakit dati ang Liberal Party o yung mga kakaliwa na linalabanan ng Marcos ngayon kakampi na niya. Bakit kaya, no? Kasi ang politics, ang isang definition ng politics is struggle for power, no? Yan po ang pinaglalaban ng mga yan. Alam naman natin ang liberal. Medyo nasira sila
nung panahon ni Duterte. Although hindi ako maka-Duterte, ha? Sinasabi ko lang tong reality. Ako, makatao, makabayan ang aking tinutukoy. No? Kaya medyo, siguro meron ba tayong ano dyan? Medyo umuulan na eh. Ito mahirap pagka yung bawas na ang ating buhok. Eh baka mamaya magkasakit tayo nito, no? Ito, medyo sumasama yung panahon. Anyway, saan na ba ako natigil? Doon sa mga pakikipagsabwatan ng komunista. Oo. Dati talagang grabe yan, laban sa mga Marcos. Sila talaga yung nagpo-protesta. Pero ngayon, makikita ninyo, sinusuportahan nila yung mga rally nila noong September 21, yung rally nila noong November 30, sinisigaw nila yung okay lang sa accountability. Pero specific, may tinatarget sila na isang politiko. Okay lang yun sa amin, sa pananaw ko, tama lang. Dahil lahat tayo, pagka nagserbisyo, dapat accountable. Kaya nga maganda na nagtuloy itong impeachment. Dahil magkakaroon ng pagkakataon ang ating pangalawang Pangulo na depensahan yung sarili niya. At makita kung ano talaga ang tunay. So pabayaan natin yan dahil nandiyan na po yan. Pero bakit inaatake? Patuloy na inaatake ang Senado. Nabanggit na po kanina. Maraming natatakot. Maraming natatakot na mabunyag ang kanilang pangalan, lalong-lalo na sa Kongreso. Alam natin na meron sa majority, minority, meron mga nabanggit. Mas maigi nga para makita pagka binuksang muli ang BRC o Blue Ribbon Committee Investigation na talagang ayaw pabuksan ng mga minorya, no? Lahat yata ng oposisyon gagawin nila para lang hindi magtuloy ito. And alam nyo na kung bakit, no? Dahil nga takot sila lumabas yung mga pangalan nila. Pero pababayaan ba natin na tigilan nila yun? Hindi! Di ba? Papayag ba kayo? Hindi! Hindi! Dahil ang gusto natin ay katotohanan. Kahit po ang ating kapulisan, alam ko ang feeling ng mga ganyan na nakakainip. Talagang bagot na yung mga yan. Dahil nagdaan ako dyan. Nakisundalo ko, dumaan ako sa training, yung nakababad ka sa ulan, sa araw. 34 years ako sa serbisyo sa military. At another 9 years sa public service. So 43 years. So itong 43 years, hindi ko pwedeng baliwala ito. Kasi nagserbisyo tayo ng maayos. At ayaw natin na pag nawala tayo sa mundong ito, yung ating mga anak, mga apo, yung ating mga susunod na henerasyon ang magsasuffer, no? Sa mga pinaggagawa ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Mula Malacanang pababa. Ngayon, kung hindi sila nagnakaw, di humarap sila. No? Nakapagtataka lang dahil nag-file kami ng impeachment. No? Kami po yung grupo na nag-file pero hindi tinanggap. Hindi po ako kasama doon sa mga mismong naghatid ng impeachment complaint. Pero grupo namin po yun. Ang tinanggap ng House of Representatives, yung pong unang isinagmit at yung pangalawa na puro may hina dahil takot sila doon sa aming i-denial dahil kumpleto po ng ebidensya. Nandoon po ang testimony ng 18 matatapang na sundalo. So, nandito tayo. Huwag natin pabayaan na atakihin, na patuloy na atakihin ang Senado. Hindi natin
pinapaboran kung sino ditong mga politiko dito. Sinabi ko, ang pinapaboran natin ang taong bayan. Nire-represent ng ating mga senador. At sila lang ang makakapaglabas ng katotohanan. Kaya wag natin pahihintulutan na bulabugin sila. At nananawagan ako sa matatag at grade 13 na ito sa ating mga senador na patuloy na maging matatag, magsama-sama. Nabalitaan namin na maraming mga pagsubok, mga panghihikayat, minuto, tinatawagan, hinaharas. Of course, ayon yan sa mga sinasabi ng mga kaibigan natin. Wala akong personal knowledge yan, kaya hindi ko pero alam naman natin na ganun ang nangyayari. So nananawagan ako sa lahat ng mga patriotic na Pilipino na pumunta po dito, magsama-sama tayo regardless of political affiliation. Kay BBM ka, kay Liberal, kay Duterte, o kung kanino ka man, o wala kang hinikilingan. Ang kilingan mo ay ang taong bayan. So nananawagan din ako sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, retired man o active, na tingnan nyo ang ipinag-uutos sa inyo. Ito ba'y makatao? Ito ba'y legal? O illegal? Sa aking mga naging kadete noon sa PMA. Ako po ay naging komandante ng PMA noong 2012 hanggang 2013. Na ngayon, yung aking mga kadete, mga major na yan, captain, yung iba, senior lieutenant. Manatili kayong mag-obserba sa mga nangyayari. Dahil ito pong nangyayari ngayon ay kalabisan na. Ninanakawan tayo ng mga nakaupo. Trilyon piso. Hindi ko po maatim yan. Ako nga, personal experience. Kasi lahat, pagka public servant ka, pagka may pondo ka at nagamit mo, i-clear mo yan. Meron lang akong 20,000 plus na hindi na-clear. Ano nangyari? Yung nagastos ko na inabono, hindi ko na nakuha. Nalugi pa ako ng 20,000. Kasi every end of the year, bago matapos ang taon, i-clear mo yan. Kung hindi, wala lahat yan. Pero sa kanila, resolution number 10 lang, certification ng Senado, ng Kongreso, walang resibo. I certify that I have expended so many millions. Bali, wala na yun sa kanila. Samantala ko personal experience. Nalugi ng 20,000 plus. Sariling pera. Sila trilyon ang ninanakaw. Hindi po natin dapat pinapabayaan yan. So ang panawagan ko, maging accountable ang lahat. Ituloy ang investigasyon at protektahan natin ang Senado. Marami po salamat. Maraming salamat, Retired General Carlos Kita. Protektahan ang malaya at may integridad na Senado na hindi po utusan at manipulated at dinidiktahan nila Marcos. Sa gitna ng ulan, walang atrasan. Tawagin natin, kanina pa nagre-request ito, na kung pwede